So ayun, magbibigay lang tayo ng komento about sa issue ng Katniel since napaka-hot topic talaga ngayon ng Katniel dahil sa issue nila ng hiwalayan which is not yet confirmed. Wala silang binibitawan pang mga statement in regards dun sa mga binabatong allegations sa breakup nila, mga involved na tao at nakikita naman silang magkasama. But meron lang ako napansin kasi when it comes sa comment section kapag Katniel yung pinag-uusapan is talagang pinaglalaban ng mga supporters talaga. Kasi syempre may mga supporters kasi or fans yung Katniel na kahit saan sila nagpupunta basta allowed silang maka-join to watch or magpakita ng support or makapagbigay ng mga something kung saan man sila napupuntang mga events or may mga tapings, 'di ba, or mga mall shows. Talagang meron sila diyang mga supporters na wala masyado siguro talagang pinagkakaabalahan sa bahay or hindi ganun tight yung schedule. Kaya may mga times sila talaga na nakakapunta sila para suportahan yung kanilang iniidolo. Kaya may mga iba talaga na syempre pag ganun, nakikita nila magkasama, still doing a project, or magkasama sila sa mga events, nakikita nilang masaya, nag-uusap, 'di ba? But meron kasing iba talaga na pinaglalaban nila and hindi ako against doon. It just happened na siguro kung halimbawa lang, hindi ako, sabi ko nga sa inyo, di ba, magbibigay lang ako ng komento. Kasi napapansin ko ngayon, parang naiipit din sila. Kung halimbawa lang to, totoong hiwalay na sila. Tapos, may mga ongoing projects kasi sila as a couple. On and off cam kasi 'di ba yun naman talaga sila, couple sila, magkarelasyon sila. And may mga projects sila na still ongoing or kaya meron pa silang pinirmahan, may kontrata pa sila, or may mga parating pa silang projects na nakapending lang dahil sa sobrang dami ng lineup ng trabaho nila. As you know naman, very talaga ang Katniel. So, hindi nila may open yung sitwasyon, though hindi na sila okay. Ito ay sa lang, parang yung side muna na kung totoo, 'di ba, na iniingatan lang muna nila na hindi pa voice out or mag-spread na totoo. Kasi una, yun, naho-hold sila doon sa part na may mga trabaho silang kailangan tapusin as partners dahil public figure sila. So, kailangan nilang panindigan yung kontrata na pinirmahan nila ng sabay at projects na magkasama sila. Pangalawa, hindi pa humuhupa yung issue. So, pwedeng iniingatan nila syempre yung mga involvement ng ibang tao, kasiraan, at matured na kasi sila, hindi na sila mga bata, kagaya ng mga panahon na kung paano sila nagsimula, na very teen, very puppy love. Ngayon kasi they're very matured na talaga, at nasa right age na sila, at we can't expect perfect relationship just because they're a celebrity, or just because, alam niyo yun, kailangan panindigan nila to kasi ganyan. No, kasi tao lang din sila. And hindi porket nandun sila sa buhay na marangya at kasikatan is kailangan pati yung nararamdaman nila at personal nila sa buhay is iko-control based sa mararamdaman ng ibang tao o ng mga sumusuporta. Kasi marami talagang masasaktan. Even kasi I'm also a fan. Not totally an avid fan. Kasi hindi naman ako sumasama sa mga nila dahil hindi ko talaga kaya. But all of their parang serye and movies I've been watching, and din sa yung sa The House of Us, grabe, hindi ko napigilang umiyak talaga doon. And alam niyo, ina-admire ko talaga si Catherine, very beautiful. And ang gwapo ni Daniel, crush ko rin yung batang yung kahit may edad ako. Gwapo talaga siya, para siyang si yung mga tsuhin niya. Then, nakakalungkot, but alam niyo yun, minsan, nasabi ko nga doon, nag-comment din ako one time sa isang comment section na kung totoo man, siguro ang dapat makita o mabasa nila sa mga supporters and fans nila is yung support to understand if ever it's true. Kasi baka napipressure din sila to say it in public na hiwalay na sila kasi alam nila na magiging magulo yung pagtanggap ng mga supporter and fans nila. Asing alam niyo naman kung paano ipaglaban ng Katniel ng mga supporters nila, grabe, diba? Pinoprotektahan talaga sila and they are very thankful for that. Nakikita naman natin yun. So, siguro, ang kailangan natin gawin dito is minsan isipin din natin yung mental health nila. Very pressured yung work nila.
ine-expect sila ng lahat ng nasa paligid nila, nakikilos sila ng naaayon sa magugustuhan ng mga nanonood at mga nakasuporta sa kanila. Kaya even yung kung break na sila, pati yung break up nila nakukontrol. Hindi yung control na hindi ko alam kung paano ko siya i-explain, but in a way na parang hindi nila magawa ng normal yung buhay at desisyon nila kasi may mga kailangan silang i-consider at number one na dun is yung projects nila together kasi yun na talaga sila. Kilala sila as a couple on and off cam, and yung mga supporters nila na truly talaga from day one is nandyan na mahasasaktan at mahahati, or meron sa kanilang parang hindi susuportahan or medyo i-scratch ng konti yung kasikatan or yung mga mahahati yung suporta. Kasi syempre alam nyo naman, mas maraming magsisimpatya sa babae when it comes sa breakup, lalo na kung ang issue is third party. So may masisira na image. Alam mo yun, and artista sila. And yan ang kabuhayan nila. Pero sabi ko nga, mayaman na sila. Pero alam ko na syempre hanggat kaya nila because nag-i-invest sila para sa future nila at yung iba sa kanila. Meron din naman silang mga pinaglalaanan pa ng kanilang pinagkakakitaan, 'di ba? Mga pangarap nila at mga gusto pa nilang buuin sa mga pinagkakakitaan nila. Maaring yun din, isa din yun, 'di ba? Kaya lang as a supporter, sana hindi na pressure yung ibalik natin sa kanila, kundi yung mababasa nila na tatanggapin yung ano man yung totoo para sa ikabubuti nilang dalawa. Dahil alam nyo, napaka-very na ng mental health ngayon at hindi lang yun sa mga normal na tao, kundi even sa mga artista. Alam nyo yan, even, di ba si Enrique and si Liza, dumating sa point na sumabog si Liza in a way na hindi natanggap ng mga tao kasi medyo parang rude or hindi natin siya naintindihan. But kung susuriin nyo, baka grabe din talaga yung dinanas niya, na gusto niyang mabuhay ng normal, but to think na dahil ito yung pinasok niya na trabaho is kailangan niyang gawin yung mga ganitong bagay na against na sa kanya at kailangan niyang mag-pretend na mabait siya, though ganito pala. I mean, hindi mabait, yung parang sobrang siya, yung pala meron siyang parang side na medyo ganito siya, di ba? Tapos pag nilabas niya yung parang, ay hindi ang kakatawaan ng mga tao, magiging bad influence. May mga ganun, alam nyo na yung lumalabas na yun, di ba? Minsan, nakakapagmura din sila, umiinom din sila, and minsan pag nakikita yun or nahahagip ng mga taong nakakapag-video or picture sa kanila, abay mga ang mga tao ay super, ganito, ganyan, which is hello, normal na tao lang din sila. Gusto rin nila gawin yung mga bagay na nagagawa rin naman nating mga hindi sikat or hindi artista, ba diba? So, sa Katniel, nanghihinayang ako, but nakita ko yung pag-grow ni Catherine at ni Daniel. Especially Catherine, sorry talaga. Mas ako kay Catherine kasi mas malaki talaga yung grinow niya. Mas malaki yung changes na ginawa niya at yung mga paano niya ngayon pinoportray yung sarili niya as yung matured na Catherine na marami pa siyang mararating, na parang ini-empower niya yung bawat woman na you can do better, you can do a lot of things, diba? Even on a relationship or on a parang in the middle of issues or in the middle of struggles, parang may mga imbes na parang alam mo yun, makita nilang parang sobrang may affected siya or something, parang magugulat tayo, bigla na lang magpo-post ng mga ganitong bagay, tapos sobrang ganda niya, sobrang sexy niya, sobrang wala kang makikita sa kanya na kahit anong and as far as I know, I didn't parang see any posts or comments sa kanya, sa side niya, na meron siyang pinapatamaan or sinisiraang tao. Though may mga actions siya na nagiging very questionable sa ibang mga tao. Kasi ano mo naman, mga Pilipino, very ma-screenshot at ma-detective talaga tayo. So, yun lang, na parang sana, kung supporter talaga tayo ng mga ng Katniel, is kung ano pa man ang maging outcome ng relationship nila, is maging totoong supporter pa rin tayo kahit in a separate ways na sila, kung totoo man yan. At kung hindi, at medyo meron lang talagang pinagdadaanan, let's also embrace na hello, sa relasyon, even na artista sila, they will still parang encounter difficulties to each other, especially sa kanilang mundo na ginagalawan. Mas mahirap yon, kaya hindi ganun kadali, 'di ba? Lahat ng relasyon, maraming artista na rin at mga tumagal na magkakasama, nag-asawa na, nauwi din sa hiwalayan, may mga anak pa at kasal na, 'di ba? Yet kahit anong gawin nila, hindi talaga nila ma-survive kasi hindi na talaga kaya. And
siguro kung ganun man, edi tignan natin, malay nyo naman, they just need a break. And then after that, diba, kung ma-realize nila na they can't live without each other or parang medyo hindi nila kayang i-open yung sarili nila sa ibang tao, they just need a break and to heal and for them to realize kung ano yung mga dapat nilang ayusin to each other para mabuo ulit yung paano nila na pagsasama before ng mga kabataan pa nila na medyo na ano na ngayon nung nagka-edad na sila, 'di ba? Ganun lang naman. So, for me, yun lang naman, 'di ba? Wala naman sigurong masama kung magiging totoo tayong supporters sa kanila kasi alam nyo, kung ako din yung nasa part ni Catherine at nababasa ko na parang hindi pa nga nila sinasabi, kung sakasakali lang to naman, hindi naman ako nagsasabing confirm na, 'di ba? Is if ever nahihirapan na sila kasi mukhang makikita nilang mahahati ang supporters, baka mawalan sila ng suporta, baka yung mga ongoing projects nila is hindi nyo na suportahan, hindi na natin suportahan, or alam mo yun, maraming masyadong ma-involved na tao at makasira sila ng career, makasira sila ng image at even yung mga sarili nila, diba, is mag-iba yung tingin sa kanila ng tao. So, alam mo yun, ganun lang naman give and take lang naman. Napapasaya nila tayo sa mga ginagawa nila, so siguro naman it's time to pay back them as ng understanding na mga ano natin sa kanila kasi yun ang kailangan nila sa mga supporters and fans nila. Yun lang.